Okay, so special reading episode 3354 and 3355, 3356. So yung naunang tatlo kanina, sasagutin natin dito sa tarot. Ito naman yung tarot na ito, magkaiba doon sa nakasanayan kong gamitin. Kasi may nag-request na ito yung gagamitin ko ngayon. So subukan natin kung ano yung isa katuparan dito. Kukuha tayo ng tatlo. Itapat natin dito sa kanila. Okay. Yung una is the devil. Talagang may demonyo. Pangalawa, the king of wands. And pangatlo, the knight of swords. The king of swords. Okay. So, dito kasi, magkaiba yung lumabas na story. Ayun, di ba? Yung devil kasi is an expression of opportunity versus yung hindi disiplinado na tao. Di ba? Kasi yung literal kasi kapag sinabi mong devil, ito yung tao na nandun na siya andun na sa punto ng buhay niya na matagumpay siya. Pero nakinig siya doon sa mga nasa likuran niya. Imbes na kailangan niyang i-push yung tagumpay niya, nakinig siya, doon siya na lugi, doon siya nawala sa focus niya, doon siya nawalan ng lahat-lahat. And ito, yung King of Wands kasi is a representation na napakataas ng ambisyon mo sa buhay. Napakataas, no? Na hanggang dumating ka sa punto na gusto mong diktahan lahat sa buhay mo. Ito yung punto na this is the Knight of Swords. I am just explaining yung negative na side ng tatlong baraha. Kasi pareho silang successful sa buhay nila, magkaiba lang yung ugali nila. Kung ikaw yung tipo ng tao na sa tawag nito, yung nasa teenage years ka or nasa 20s ka, matagumpay ka na. Ito yung punto or ito yung chapter ng buhay mo na hindi mo pa kayang i-manage yung success mo. And then gusto mo agad lahat mapasayo. Ito yung punto na napaka-impulsive mo sa lahat ng bagay. And then hanggang dumating sa punto